Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Nako, matindi. Mainit na naman, mga kaibigan. Itong ating tatalakayin. Latest update tungkol dito sa very controversial na pagkamatay ng aktor na napakagaling na si Ronaldo Valdez. Nako po, magugulat kayo. Kung nagulat po kayo doon sa kontrobersyal na lumutang na video na nga po ikinasibak ng mga pulis dahil yung nga po ay hindi dapat ilabas. Subalit sa nilalaman ho ng video na yan ay controversial din ho na lumalabas sa public opinion, lumalabas sa nga po investigasyon. Mga kaibigan, sa punto pong ito, marami po ang nagtatanong at kalat na kalat sa social media. Binaril nga ba itong nansadya itong aktor na si Ronaldo Valdez? O siya nga ba ay nagbaril sa sarili? Sa puntong ito, mga kaibigan, laman ng video na yan ang ating tatalakayin upang maliwanagan. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang, kapag may pagkakataon po kayo, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na! Samahan nyo po akong alamin, panoorin ang buong pangyayaring ito, mga kaibigan. Sa isyong ito, dapat palalimin pa ng Quezon City Police ang investigasyon sa nangyaring yan. Siya ba ay nagpakamatay o may pumatay sa kanya? May pumaril ba sa kanya na ibang tao? Kasi nga po sa akin tingin, dapat bagsak yan sa loob ng kwarto. Dapat hindi nakaupo. Ang aking pagtalakay ay base sa aking personal experience dahil ako po ay matagal na police reporter at NBI reporter. Alam niyo, pag police at NBI, yan po yung mga nag-iimbestiga ng lahat ng kaso, lahat ng mga bagay-bagay na krimen na nangyayari sa ating bayan. Kaya ko po ito sinasabi dahil ito hong pagkamatay ni Ronaldo Valdez, ang kilalang aktor ng araw pa, dekadang artista na po yan. Sa aking puntingin, nakita ko yung video na inilabas na dahilan kung bakit sinuspindi yung mga pulis sa Quezon City na sinasabing naglabas at nagkuha ng bidyong ito. Na nakita si Ronaldo Valdez na nakaupo sa loob ng kanyang kwarto na may tama na ng bala sa ulo. At hawak-hawak pa yung baril. Parang pelikula, no? Alam mo, sa pelikula lang nangyayari yan. Na may nagbabaril sa sarili o binaril ang iba, tapos yung baril ay hawak-hawak pa. Alam nyo, anumang klaseng baril yun, handgun, o bawa 9mm o 45, lalo na kung 45 caliber. Pag pumutok yan sa ulo mo, bagsak ka. Talagang may paglalagyan ka. At pag pumutok yan, imposibleng hawak mo pa. Halimbawa, pinaputok mo yung baril sa sarili mo. Tapos nakaupo ka pa rin. Tapos yung baril hawak-hawak mo rin. Nakakaduda, no? Ako, sa aking personal analysis at opinion sa isyong ito, dapat palalimin pa ng Quezon City Police ang investigasyon sa nangyaring yan. Siya ba ay nagpakamatay o may pumatay sa kanya?
may pumaril ba sa kanya na ibang tao. Kasi nga po sa akin tingin, dapat bagsak yan sa loob ng kwarto. Dapat hindi nakaupo. Dapat yung baril na ginamit sa kanya, nabitawan niya yan. Hindi niyang hawak-hawak. Pati sa video kasi, nakaupo lang, nakatungong ganon, tapos yung baril hawak pa rin. Eh, lakas mo ng baril eh. Imposible mo pag pumutok yan sa sarili mo o meron ka pang kontrol na hawakan yung baril, titilapon yan. Lalo kung hindi ka sanay, umawak ng baril. So, ako, personal ko po ito, ayaw kong paunahan, ang tingin ko dapat malalim na investigasyon. Baka nga po may ibang tao, inulit ko, baka may ibang taong may kinalaman dyan. Alam nyo, si Ronaldo Valdez ay 77 years old na. Ako sa aking personal na paniniwala at nakita ko sa kanya sa matagal ng panahon, hindi naman ho controversial yung taong yan sa issue ng talagang sa showbiz lang siya, trabaho lang. Hindi siya nakikialam sa political issue o kung ano mang mga nangyayari sa ating bansa. Tahimik lang siya, hindi siya nakikialam, hindi siya sumasali katulad ng ibang artista sa politika, tumatakbo sa posisyon, nakikialam sa may mga political statement, kung ano, wala siyang ganon. Showbiz lang eh. So, sino kaya ang nasa likod nito at ano ang dahilan bakit nangyari yan? So, yan po yung tanong. At hindi maiwasan po na tanongin ito kasi nga ho, yung lumabas na video, hindi dapat nangyari. Kasi po ang video sa ganyang klase ng crime, dapat exclusive lang yan sa mga autoridad para kanilang aralin, mapag-aralang mabuti doon sa scene of the crime ang lahat. Ay, doon sa nakita ko sa video, ito tanong lang, yung bang mga nandudong mga tao, pulis ba yun? Kasi ang alam ko sa mga nag-responde sa ganyang crime, dapat naka-uniform yung pulis para identify. Alam natin ang totoong pulis kapag nasa loob ng crime scene. Maingat na maingat yan sa bawat galaw at hahawakan. Ayun, inusod-usod yung upuan kung saan nakaupo doon yung victim. Para silang naglilinis o para silang, hindi ganun ang galaw ng investigation, ng investigador. Pasintabi na, hindi tayo nagmamarunong. Base nga sa aking personal experience, kasi nung reporter pa ako sa NBI at saka police, sumasama kami sa operation. Pag may tumawag na mayroong nangyari sa isang lugar, minsan nauna pa kami sa mga media at kitang-kita namin ang galaw ng mga investigador, paano ang proseso. Lahat ng nandoon sa loob ng kwarto o isang crime scene, walang gagalawin. Pulis lang ang pwedeng magalaw habang hindi pa nabibigyan ng picture kung anumang pagpapatunay na doon nakita, doon ang galaw, doon ang posisyon, hindi yung ginagalaw ng mga otoridad. Yan ang totoong investigation. Ayun nakita natin sa video eh. Parang nagpapanik pang hindi kumain yan. Ba't yung ginagalaw-galaw yung biktima? Pati posisyon. Dapat inaaral yung posisyon. Wow. Kaya ho, kaduda rin. Anyway, nakikiramay po ako sa pamilya dahil masakit yan. Ano man po ang talagang tunay na dahilan under investigation. Kaya again, ang request ko, hindi pa kikialam ito, palalimin pa sana ng mga otoridad ang investigasyon sa pagkamatay ni Ronaldo Valdez, kilalang aktor, haligi ng pelikulang Pilipino dito sa ating bansa. Okay, alright. Shout out, maraming salamat, Mike Abi. Yan pong narinig niyong audio, kilalang-kilala niyo po yan, na napanood niyo at narinig na audio ay si Sir Mike Abi. Shout out po sa iyo. At maraming salamat, ipahintulot ho ang paggamit ng iyong video clips, audio clips. Alam nyo, yan si Sir Mike Abi ay isang batikan, magaling, maraming karanasan. Kaya sabi nga niya ay nagbabase po siya sa mga karanasan niya. At siyempre, doon po sa ikangay actual na ikanga po karanasan niya noon siya po ay nadyan po nagtatrabaho bilang reporter sa NBI. Okay. At controversial, mga kaibigan. Alam niyo, ay pinakita ko po sa inyo yan. Dahil, alam niyo, tinalakay natin kanina
ay ito din na tungkol ho sa pagkamatay ni Ronaldo Valdez. Ay ako po ay isang maliit na vlogger, but yan po si Sir Mike Abby ay isang malaking vlogger. But kami po ay halos magkatugma ang public opinion at kuro-kuro, mga kaibigan. Siya ho ay nagbase naman doon sa kanyang karanasan. Ako naman po ay nagbase doon po bilang isang nag-aral po ng criminology before, ay yan po ay pinag-aaralan din. At siyempre para madagdagan po ang aking kaalaman, ay nagsaliksik po tayo ng mabuti bago po natin talakayin ito. At yun nga po napansin ko, ayaw halos parehas po ang aming public opinion, punto de vista nitong napakagaling na aking idol na si Sir Mike Abby, mga kaibigan. Alam niyo ho, ay napakatama ho, ang napaka-healthy ang binitawan dito na mga paalaala nitong nasa video na ito, sapagkat kailangan po talaga dito na nga po'y malalim, masusi na investigasyon, at nang sa ganun po, kung wala man hong foul play po dito, ay mag-close show, mabigyan po na nga po'y mabuti, na nga po'y paliwanag with document itong ating taong bayan, mga kaibigan. Ay alam ko ho, ayon sa akin nakuha ang impormasyon, ang mga kasama ho nito ng aktor na itong si Ronaldo Valdez ay kinuna na po ng parapentes. Alam niyo ba yung parapentes? Ay ito yung kung nagpa-positive doon sa powder gun. So balit hanggang ngayon no, ay walang lumalabas dito. Hintay-hintayin po natin kung ano po ang result doon sa tinatawag na nga po ay paraffin test, sapagkat bahagi po yan ng standard operating procedure, lalong-lalo na po na kaikangay sa ganyang sitwasyon. Hindi naman lahat ho na kinukunan ng pag-iimbestiga dumadaan sa pag-iimbestiga ay sangkot na. Yan po ay standard operating procedure na ginagawa. At alam niyo, itong video na ito ay very controversial. Ang pinagpuputok ng bochiho dito, lalong-lalo na, itong manager, kamag-anak, anak, ay itong nagpakalat ng video, mga kaibigan. Sapagkat isang pambabastos, tama nga naman, isang pambabastos, na yan ay hindi dapat ikalat, na dapat hawak pulat at pinipresent ng mga nag-imbestiga. Yan pong lahat na yan ay ating nirerespeto at ginagalang, mga kaibigan. Ay karapatan po nila na magkaroon ng privacy. Ba't ang gusto pong ipahawatig po natin dito doon po sa pagkalat ng video na yan ay medyo nagkaroon po, hindi lang medyo, ay nagkaroon po ang taong bayan na nga po'y silip na malaking katanungan kung bakit ganong klase ang pagresponde, mga kaibigan. Ang malaking tanong muli, uulitin ko, bakit ang baril ay nandoon sa kamay? Bakit ganon? Nakaganon, hindi ko na uulitin, nandiyan po sa rolling ng video. Madalit salita, nagkakaroon po ng katanungan na mayroong di umano na foul play. Hindi daw di umano nagbaril sa sarili, bagkus may bumaril dito, mga kaibigan. Ang punto de vista pang isa dito, mga kaibigan, bakit hindi po nagkakaroon ng pag-iimbestiga? Bakit hindi sinusulong nino man na imbestigahan ito? Yung mga ganitong anggulo, hindi ko na isa-isahin kung anong mga anggulo ito, mga kaibigan, dahil malinaw po sa ruling ng video ang ipinaliwanag po. Diyan ay talagang malaki pong question mark ang mga galawan doon po sa video na lumabas na nga po hindi dapat lumabas. Ayan, lumabas tuloy.
lumabas, may nabisto. Subalit bawal yun eh. But doon sa paglabas niya, may nabisto nga. Oh. Mga kaibigan, talakayin po natin sa susunod ng ating pagtatalakay. Bakit hindi iniimbestigahan at bakit hindi sinusulong ng kaanak nitong ni Ronaldo Valdez kung bakit ganon ang klase ng pag-iimbestiga? That's why ang pinagpuputok lang ng kanilang botse ay nga po'y bakit kumalat ang video na yan. Ayaw nilang pakialaman yung nga po'y nakapaloob doon sa video. Ha? Sana ho nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Abangan po ang panibagong pagtatalakay dito at tayo po ay mayroong naaamoy na nga po hindi ka nice but yan po ang full details sa susunod natin vlog, mga kaibigan. Kapanap-panabik, magugulat kayo. Alam nyo ho, bago tayo mag-confirm, bago tayo magbanggit ng anumang pangalan, ang gusto ko po tayo ay may pinagbabatayan. Ayaw natin pangunahan ang mga nag-iimbestiga dito. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Ilang days na lang po, ilang tulog ay Pasko na. Sa lahat po, advance Merry Christmas. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.